Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Nalamunin ang mga panganak ko! Hindi ko ipahihintulot! Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, nagtatakbo ang mga kalalakihan na dinala ni Gadon sa farm nang pakawalan ni Ador ang mga sawa, imbes na itapon. Hindi nakatakbo ang isang miron dahil pinuluputan agad ng isang sawa. Nagtatawa pa si Jabla habang nagmamasid dahil nagtagumpay ang utos niya sa sawa. Inutusan naman ni Jabla ang buhaya na itago pa rin ang bangkay ng miron. Sa kabilang dako, inimbitahan ni Artemis Siriani na pumunta sa basement ng bahay niya. Namangha Siriani pagdating doon dahil laboratorio pala sa ilalim ng bahay at nakita niya doon sina Marlon at Dahlia. Pinaupon ni Artemis Siriani, ngunit nagulat ito nang nalaman niyang di kuryente pala ang upuan. Samantala, gigil na gigil si Gadon pagdating sa farm. At ngayon mga kaibigan, narito ang karugtong ng ating nobelang pinamagatang Immortal. Mula dito sa bubong o rooftop ng bahay ko, nakikita ko si Riani sa rooftop din ng bahay nila. Ito ang dahilan kung bakit dinisenyo ko ang bahay na ganit rin, para makita ko palagi siya, sila ni Amar. Ayon si Riani.
Iba ang kinikilos niya ngayon. Hindi na tulad ng dati na parang nang lalambot. Ha? Ayun siya, Mar. Anong ginagawa nila? Nag-iensayo silang mag-ina ng mano-mano. Nag-training sila. Silang mismong mag-ina. Tatawagan ko si Riani. Natutuwa ako sa nakikita ko sa kanilang mag-ina. Malalaman ko rin kung ano ang pinaggagawa ni Ador at ni Tandang Jabla. Hindi alam ni Ador na pupunta ako ngayon sa farm. Karaniwan, tumatawag muna ako sa kanya bago ako pumunta doon. Malalaman ko kung ano ba talaga ang nangyari doon noong pumunta si Natarok. At kung anong nangyari kay Bitog. Patay na kaya si Bitog? Malalaman ko pagdating ko doon. Talagang nagtataka ako. Pero kung sakali man, walang problema. Wala na akong magagawa. Kasalanan din nila. Bakit kasi gusto pang gawing pulutan ang sawa? May mga alaga naman si Ador ng mga manok. O kaya, sapat na sana na unggoy ang kinatay nila. Ayan na ang sasakyan nung matapang at malupit na tao na papalapit. May dala na naman kaya silang tao para ipakain sa buhaya? Ayos yan. Para tuloy-tuloy ang pagkain ng buhaya dito. Nagtataka lang ako sa taong matapang. Ano kaya ang talagang pakay niya na nagtayo ng farm at mga mababangis na hayop ang inaalagaan niya? Hindi na lang buhaya, sawa ang paalagaan dito, kundi may leon, tigre, kobra o anumang klase na mababangis na hayop. At ang pinakamahalaga sa lahat, bakit nagdadala siya rito ng tao at pinapakain sa buhaya? Sa bagay, nasabi ko na, lalaki at maging malusog si buhaya komando niyan. Kasi hindi nagugutom. Hindi nagtsatsaga sa unggoy bilang pagkain nila.
Marunong ka ring manglait, ano? Totoo naman. Ang pangit ni Ador. Hindi gaya mo na macho at malakas ang dating. Hindi tulad niya na madaling mauto. Ikaw ay magandang lalaki, kaya maaawa ka rin sa kanya. Gusto ko yung sinasabi mo. Pero bakit? Magandang lalaki ba ako? Jabla? Oo naman. Sigurado ako. Marami ang nagkakagusto sa'yo. Maraming babae ang naghuhumaling dahil sa gwapo mo. At marami ka ring nabiktima. Ano? Ha? Hindi ba totoo o tama ang sinabi ko? Gusto ko yung sinasabi mo. Pero, bakit mo alam? Ganyan. Natutuwa ako para sa'yo. Ganyan din ang gusto ko sa inyong mga tao. Nagkakaunawaan tayo. Ano bang ibig mong sabihin na nagkakaunawaan? Hindi pa kita lubos nakilala. Pero alam kong magkakaintindihan tayo. Matalino talaga itong matandang ito. Hindi mukhang kurang pag nagsasalita. O ano, huwag mo akong titigan ng ganyan. Baka ako maakit sa'yo. Amoy lupa ka na, matanda. Ah, Mapagbiro ka rin pala. bakit mo ako tinawag na matanda? Pero... baka hindi ka naniniwala. Ano yung di ko pinapaniwalaan? Wala. Wala naman. Huwag mo nang isipin yung sinabi ko. Basta't paniwalaan mo ang sinabi ko sa'yo. Magandang lalaki ka. At sana huwag mo nang saktan ang pangit na taong yon. Ano? Alam mong wala siyang kalaban-laban sa'yo. Kasi makapangyarihan ka. Matapang at alam kung may kaya ka sa buhay. Ano? Kaya uulitin ko, huwag mong sasaktan ang pangit na tao. Dahil napakikinabangan mo rin siya. Ano? Kung wala siyang tagabantay dito, sino ang uutusan mo? Di ba tama ang sinabi ko sa'yo? Alam mo, Ador, napakaswerte mo. Bakit nyo naman nasabi yan, sir? Ano ang ikinaswerte ko? Ang pangit-pangit ko na nga. Hindi yan ang dahilan. Pero, ipinagtatanggol ka ni Tandang Jabla. Ano, sir? Kaya maswerte ka.
Kahit may pagkukulang ka sa mga trabaho mo dito sa farm, napapatawad ka pa rin. Ah, maraming salamat, sir. Nagsisikap naman po ako. Peso, natatakot lang ako minsan sa mga inaalagaan ko dito. Magtiis ka. Pero teka, ano bang nangyayari sa'yo? Ha? Minsan, napapansin kong parang napakagwapo mo. Ha? Ano? Sir, alam mo, may magic si Tandang Jabla. Ano? Opo, sir. May kakaiba siyang kapangyarihan. Yun po. Kung naniniwala kayo, totoo yun, sir. Ano yung sinasabi mo? Nababaliw ka na yata dahil sa mga alaga mo rito. Dahil sa takot mo, ha? Opo, sir. May kapangyarihan siya. Kaya totoo po ang haka-haka o hinala natin na may kapangyarihan siya. At magaling manggamot si Tandang Jabla. May hawak siyang kapangyarihan o di kaya anting-anting. Ano? Ha, kung ano-ano ang sinasabi mo. Sige, maiwan ka muna rito. Punta lang ako sa rest house. Opo, sir. Nasisiraan na yata ng bait si Ador. Kung ano ang pinagsasasabi tungkol kay Tandang Jabla. Pero, teka, sino ba talaga ang matandang iyon? Tahimik ang pagkapahinga ni Amar. Ilang taon din ang pagsasanay niya bilang mandirigmang hindi makikita ng iba. Nadiskubre ko noon na wala namang ibang elementong nawawala. Babalikan ko yon. May mga plano pa akong dapat gawin. Sana'y walang magiging hadlang. Ako sanang unang makakatuklas sa posibleng destinasyon na yon. Inilihim ko muna kay Amar nung sinabi kong lalampas pa kami ng isang dimension bago kami bababa sa mundo ng tao. Ang bilis lumipas ang panahon mula nang mapunta ako sa mundo ng tao. Panahong hindi ko gusto. Napilitan akong iwan ang linakihan kong mundo at bumaba sa mundong mortal. Pero nang makita ko ang mortal na babae na pinangalan ng Ivana, inibig ko siya. At siya ang magluwal ng magiging tagapagtanggol ng susunod na mundong lilitaw. At si Amar, kalahating mortal, kalahating immortal. Pinaglaho ng dalawang lahi.
siya ang nakapaloob sa propesiya bilang maging tagapagtanggol sa magkaibang mundo. Pagod na rin ako. Pababa na kami sa mundo ng tao. Amar, gumising ka na. Nasaan na tayo, Ninong? Nasa bahay na tayo. Sige. Bumaba ka at papasok na tayo sa loob. Hindi na ako nagising. Ako dapat ang naglanding sa high-tech nating sasakyan. Hinayaan na lang kitang matulog. Baka naman maulit na naman ng i-full blast mo ang takbo ng sasakyan. Magigising lahat ng natutulog na kapitbahay. Oo nga. Di nila alam, may alien dito. Ha? Walang nakakaalam na alien na may-ari ng bahay na ito. Pero, tandaan mo, Amar. Top secret yan. Kahit si Aris na kaibigan mo, hindi pwedeng malalaman niya. Magtiwala po kayo sa akin, Ninong Artemis. Sige na. Baba na tayo. Madaling araw na dito sa mundo ng tao. Umuwi ka na. Pero mag-ingat ka. Dahan-dahan lang ang pagpasok mo sa bahay ninyo. Opo, Ninong. Ihiwasan mo munang magingay. Baka magising si Riani. Kawawa naman. Kailangan niya ng mahimbing na tulog o pahinga. Opo, Ninong. Walang problema dyan. Ako nang bahala kay Mami. Sige. Sana po. Maulit-ulit ang pamamasyal natin sa Kalawakan. Sigurado yan. At marami ka pang mapupuntahan o mararating pagkasama mo ako. Tuwang-tuwa si Amar na sumama sa akin. At hindi lang ngayon na pagkakataon. Marami pa. At marami pa rin din siyang mararating at malalaman. Pero si Riani, ano kaya ang nararamdaman kung kasama o sinasama ko si Amar? Wala kaya siyang ibang iniisip? Lalo na malapit si Amar sa akin. Sa bagay, magninong naman kami sa pagkakalam niya. Di lang niya alam ang katotohanan. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng ating kwentong pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!